Magandang araw sa ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa kumusta kayo natin? Welcome po kayo sa Montana at Sintranan. Pag-usapan natin ngayon dito is tungkol sa nanlalapit na barangay at iski eleksyon. So, may isa kasi nga mga babatas na nagpanukala na ipagpaliban muna ito at bigyan sila ng extension. So, para naman sa atin dito, hindi ito dapat na ma-extend dahil kung sakit ng ulo na ngayong isang barangay official, i-extend mo pa yung panunungkulan, mukhang hindi maganda. So dito, bigyan naman natin panahon yung iba na karapat-dapat kasi nga ang barangay kasi taon-taon may budget yan. So sa ating mamamayan, tanungin natin o tingnan natin kung yung nanungkulan natin ng barangay captain, ano bang nagawa niya sa loob ng kanyang panunungkulan. Saan napunta yung budget taon-taon. Kasi dito, may budget ito. Mahalaga ito. Tingnan naman natin na si Cap naman, o si Konsehal naman, wala naman nagawa yung siya nanunungkulan. Makikita mo lang pag malalapit ng eleksyon at hindi man lang marunong tumulong, huwag na natin iboboto. Kasi nakakaawa ating mamamayan. Dapat ito piliin natin na talagang tapat sa bayan at saka tapat sa kanyang mamamayan. Huwag makagawa man lang ng mga proyekto para sa ikabubuti ng yan sila kupan. Kasi dito, napakahalaga itong barangay eleksyon. Kasi nga, pagbatayo ng local at saka national election, dito lumalapit yung ating mga politiko. So, ang ilan dito mga barangay captain, mga barangay official, mga bata dito ng mga ilang taga-lokal. So, dito, wala kang natin, pipiliin talaga natin yung maayos. Kung sa tingin naman natin ngayon na nagpatakbo si Cap, kung pagdating na halimbawa sa mga ayuda, hindi niya ililista, kung hindi niya kakilala, hindi niya kumpare. Pero kung kakilala o kamag-anak, matik lahat yun. Pero kung halimbawa naman na hindi niya malapit, kung ano-ano mga hinihingi bago bigyan ng ayuda. Samantalang hindi naman niya pera yun. Pera naman ng taong bayan yun. So, ito yung huwag natin dapat ibuto. Pipiliin natin at usuriin natin na yung isang gawin natin barangay officials, yung karapat dapat, yung wala namang record. Kasi iba dyan, ginagamit lang daw na posisyon para sa kanilang pansariling interes. Una dyan, bawa sa negosyo nila. Hindi kaya ginagamit na nila yung influensya. So, anong mga bagay na hindi naman sakop sa dapat sa kanilang panunungkulan. So, dito, alamin na rin siguro natin kasi batang huli, ang sabay ng pinipiri na widosa kasi biro ba naman sa 3 taon ka mag-TTS. Dito naman, huwag natin iboto na kilala yung mga pangalan o ano dyan, o ano bang kailangan dito yung background talaga nila. Wala bang bahid ng corruption, yung kanyang panunungkulan, wala bang abuso na ginagawa niya sa kanyang panunungkulan, ito dapat ang nararapat. So sa atin naman, is opinion at opinion at reaction ng dinasimple mamaya. Maraming salamat, tubuhay po tayong lahat. God bless.